of God can only be attained through the revelation of Jesus Christ, received by His the apostles. church of Christ is here on earth, God will continue to appoint an apostle to lead and administer it. Sumainyo po muli ang Panginoon. In this episode, we're going to talk about the topic on apostleship. Is the gift of apostleship is still existing today? Isa po sa mga controversial subjects sa mga Kristiyano ngayon ay itong paniwala tungkol sa kaloob at opisina ng pagka-apostol. Some believe that this gift already exists, that it does not exist anymore. Pag ating titignan sa banal na kasulatan, there are misconceptions about the gift of apostleship. Number one, misconception is that there are only 12 apostles in the Bible. Matthew chapter 10 verses 1 to 5. Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. In verse 2, these are the names of the 12 apostles. First, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew, James, son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, son of Alphaeus, and Thaddeus, and in verse 4, Simon the Zealot and Judas Iscariot, who betrayed him. And in verse 5, these 12 Jesus sent out with the following instructions. Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Kaya sa verse na ito na ating binasa, ito ang pinangahawakan ng marami na ang mga apostol ay 12 lang, wala nang iba. Pero pag ating titignan sa banal na kasulatan, hindi po ipinapakita ng Bible na ang mga apostol ay confined lang sa 12. In Acts chapter 1 verse 26, ipinapakita na nang si Judas ay mawala sa kanyang katungkulan, he was replaced by Matthias. Ang sabi po rito, then they cast lots and Matthias was selected to become an apostle with the other 11. Kaya bukod sa 12 apostles, nandyan pa si Matthias. Isa pa pong talata sa Acts chapter 14 in verse 14, ang sabi po dito, but when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed out into the crowd crying out. Ito pong talatang ito ay nagpapakita na bukod kay Matthias, meron pang mga apostol. Halimbawa, si Barnabas at si Paul. Isa pa ay dito sa Galatians 1 in verse 19, itong tinatawag na James the Lord's brother. Kaya sabi dito, but I saw none of the other apostles except James the Lord's brother. Sa mga tweed, ang mga apostol pala is more than 12. Sa Romans 16:7 ay may tinutukoy pang 2 apostol, si Andronicus at si Junia. Ganito ang ating mababasa. Greetings to Andronicus and Junia, my relatives who were in prison with me. They are very important apostles. They were believers in Christ before I was. Kaya maliwanag po rito na may mga apostol pa bukod sa 12. Pag ating pong bibilangin ang lahat ng apostol na sinasabi ng Bible ay umaabot sa 11 kasama ang Panginoong Hesus. Sapagkat si Kristo ay apostol din. Sa Hebrews chapter 3 verse 1, ang sabi po dito ay ganito, therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. Ano pang sabi sa talatang ito? Na si Jesus Christ ay hindi lang high priest. Si Jesus ay apostol din. So, all in all, pag ating titignan ang mga names na sinasabi ng Bible tungkol sa mga apostles, ay umaabot po sa 11 at hindi po 12. Kaya yung paniwala na ang mga apostol ay 12 lang,
it is a misconception about the gift of apostleship. Sapagkat hindi lang po dalawa, kundi higit po sa 12. Ang second misconception ay that Paul was the last apostle. Ang isa pang maling paniwala tungkol sa kaloob ng pagka-apostol na si Pablo di umano ay ang kahuli-hulihang apostol dahil po sa verse na ito sa 1 Corinthians chapter 4 in verse 9. Ganito pong ating mababasa. For I think that God hath set forth as the apostles last, as it were appointed to death. For we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. Dito po ay sinasabi ni Apostle Paul that God hath set forth us, the apostles, last. But all the apostles are set last. Hindi po sinasabi ni Apostle Paul na sa iyong kahuli-hulihang apostol, kundi ang sinasabi niya, kaming mga apostol ay kahuli-hulihan sa lahat. Pag-uunawain po natin itong salitang last. The word last here does not refer to the order of calling, but to their status as apostles of God. Nang sabi that in the sight of the world, sila ay parang mga huli o kahuli-hulihan. Ganito pong ating mababasa pa sa isang translation sa 1 Corinthians 4:9. Ang sabi po, but it seems to me that God has put us apostles in last place. Ano raw po ang sabi rito? That all the apostles, sabi ni Paul, it seems to me, para sa kanya, na ang Diyos ay inilagay silang mga apostol in last place. Na sabi rito, like those sentenced to die, we are like a show for the whole world to see angels and people. Kaya pag ating titingnan, ito ang pagtingin sa kanila ng sanglibutan na waring inilagay sila ng Diyos sa pinakahuli. Sa 1 Corinthians 4:9, the same verse sa tinatawag na ESV translations, ang salitang ginamit naman ay, God has exhibited as apostles as last of all. Pag sinabing exhibit, ito ang pag-view ng mga tao sa kanila. Kaya sabi niya, because we have become a spectacle to the world, to angels, and to men. Ganito sila pinapanood ng mundo. Ganito sila pinapanood ng sanglibutan, not only the world, but also the angels. Kaya dito pa po sa isang translation, sa New Living Translation, ang sabi niya, instead, I sometimes think God has put us apostles on display, like a prisoners of war at the end of a victor's parade. Yan pala yung sinasabing, God has set us apostles at the last. Ang ibig sabihin, na parang sa victor's parade, sila yung mga nasa hulihan. Ang sabi pa rito, condemned to die. We have become a spectacle to the entire world, to people and angels alike. Sa mga kapatid, hindi po ito tumutukoy sa pagkatawag ni Apostle Paul na siya yung kahuli-hulihang apostol, kundi itong 1 Corinthians 4:9 ay maliwanag na tumutukoy ito sa lahat ng apostol at hindi sa kanilang pagkatawag, kundi sa kanilang kalagayan. Sa iba pong mga talata ay sinabi ni Paul that he was not the last, kundi ang salitang ginamit niya ay, I am the least of the apostles. Ganito ang ating mababasa sa 1 Corinthians 15:9. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. Ano po ang tingin niya sa kanyang sarili? That he is the least of the apostles. Na siya'y kahuli-hulihan na hindi siya karapat-dapat. He saw himself as a person who is not good enough to be called an apostle. Bakit? Sapagkat pinag-usig niya ang iglesia ng Panginoon. Pero hindi niya sinabi that he was the last apostle. He did not say that I am the last apostle. Kundi ang sabi niya, I am the least among the apostles. Kaya itong paniwalang ito that Paul was the last apostle is another misconception
about the gift of apostleship. Ang isa pa ring misconception about the gift of apostleship ay yung paniwala that all the apostles are already dead. Na ang lahat daw ng mga apostol ay patay na at wala nang pwedeng maging apostol. Ang isang verse na ginagamit nila ay itong nasa Luke chapter 11 in verse 49. Ang sabi dito, because of this, God in His wisdom said, I will send them prophets and apostles, and some of them they will kill, and others they will persecute. Ayon sa ibang mga nagbabasa ng Biblia, na wala na raw mga apostol sapagkat pinatay silang lahat. Pero napakaliwanag po na sa verse na ito ay hindi sinabing namatay silang lahat. Ang sabi ay, some of them they will kill, and some they will persecute. Yung iba sa kanila ay papatayin. Yung iba sa kanila ay pinatay. Yung iba sa kanila ay uusigin. Pero hindi silang lahat ay mamamatay. Sapagkat ang apostol bilang tao ay namamatay. Kung siya'y patayin, mamamatay siya. Kung siya'y dumating sa takdang panahon ng kanyang buhay, mamamatay siya. Pero ang katungkulan bilang apostol ay nagpapatuloy. Sapagkat yung apostol ay tao. Yung pagka-apostol ay katungkulan. Kapag mawala yung tao, magpapatuloy pa rin ang katungkulan ng pagka-apostol. Sapagkat ito'y gift, ito ay office. Ngayon tingnan natin, is the gift of apostleship still existing today? Ang sagot ay yes. Nagpapatuloy pa rin ito. At dapat itong magpatuloy sa ating panahon. Ano po ang mga reasons? Number one reason is because the gifts and calling of God are irrevocable. Ang kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. It cannot be revoked. Kaya sabi sa Romans 11:29, for God's gifts and His call are irrevocable. Kaya pag ating titignan sa talatang ito, mula sa kaloob ng pagliligtas ng Diyos at kaloob ng pagka-apostol, ang sabi po rito, hindi magbabago, irrevocable. Pag sinabi pong irrevocable, ang ibig sabihin po niya ay not possible to revoke, unalterable, not capable of being altered or changed. Hindi po ito mababago. Kaya ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Romans 11:29, God doesn't take back the gifts He has given or forget about the people He has chosen. Ano po ang sabi? The Lord doesn't take back the gifts He has given. Hindi po niya binabawi. Once it is given, ibibigay na ito sa taong pinili niya. Pag ating susuriin ang Bible, no teaching in the Bible that the gifts of the Holy Spirit has ceased. Sapagkat ang gift of apostleship is one of the gifts of the Holy Spirit in administration and in operation. Bagamat yung iba naniniwala, yung tinatawag na mga cessationist group, na hindi na sila naniniwala na ang gifts of the Holy Spirit ay nag-ooperate pa. According to them, nag-cease na ang gifts of the Holy Spirit. Ang isang verse nila ay dito sa 1 Corinthians 13 in verse 10. Nasabi rito, but when the perfect comes, the partial will be done away. Sa wikang Pilipino po yan ay matatapos. Kaya ayon sa kanila, matatapos ang kaloob ng Espiritu. Pero ang kahulugan ng salitang matatapos in English, sabi, but when the perfect comes, the partial will be done away. Kailan mawawala? Pag dumating yung sakdal, yung perfect. Sino yung perfect? Ang Panginoong Jesucristo. Habang wala pa ang Panginoon, ang kaloob ng Espiritu ay magpapatuloy. Sa mga katotohanan ito ay maling paniwalaan na ang kaloob ng pagka-apostol ay lumipas na. Sapagkat pag ating titingnan, yung iba'y naniniwala sa gifts of being pastor and gifts of being evangelist. Pero sa kanila, ang gift of apostleship, wala na. Pero pag ating titignan,
sa Bible, napakahalaga ang gift of apostleship. Bakit po? Sa 2 Timothy chapter 1 and verse 6, ni-remind ni Paul si Timothy na yung kanyang gift as a pastor, as an evangelist, was given to him through the laying of his hand. Kaya sabi, this is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. Kaya kung mahalaga ang kaloob ng pagkapastor, pagka-evangelist, lalong mahalaga ang kaloob ng pagka-apostol. Sapagkat sa pamamagitan niya, tinatanggap ng isang tao ang iba pang mga kaloob. Kaya sa Ephesians 4 and 11, sabi, apostle is one of the gifts of Christ to the church. Sabi, now these are the gifts Christ gave to the church. Kaya merong gifts si Christ sa church. And they are the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers. Ang purpose daw, ang sabi, their responsibility is to equip God's people to do His work and to build up the church, the body of Christ. Kaya hindi pwedeng alisin mo yung apostol, sapagkat yung prophets, yung evangelists, yung pastors and teachers ay mahalaga rin. Pero kung mag-aalis ka, bakit aalisin mo ang pinakauna? Nang sabi rito, itong mga gifts na ito'y mahalaga, sapagkat ang kanilang responsibility is to equip God's people to do His work. Ang isa pang katotohanan tungkol sa existing ng gift of apostleship ay itong Romans 1:5-6, that the gift of apostleship is God's instrument for the obedience of faith. Ang sabi po rito, by whom we have received grace in apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. In verse 6, among whom are ye also the called of Jesus Christ. Ano ang halaga ng pagka-apostol? Sabi ni Paul, we have received this grace, we have received this apostleship for obedience to the faith among all nations. When it comes to the right for obedience, the right to make people obey to the Lord, ang sinasabing mahalagang kaloob na dapat taglay ng tao ay itong apostleship, na sa pamamagitan nito ang tao'y tatawagin sa Panginoon. Kaya ang kaloob ng pagka-apostol ay binigay upang pasundin ang tao sa pananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang mga taong tumanggap ng gift of apostleship, they have the authority to use the writings of the prophets to make nations to obey to the Lord. Halimbawa, yan ang sinabi ni Paul dito sa Romans 16 and verse 26. Ang sabi niya, but now revealed and made known through the writings of the prophet, by the command of eternal God, in order to lead all nations to the obedience that comes from faith. Kaya ano sabi? Ipinahayag sa kanya ang mga nasusulat, pati yung mga kasulatan ng mga propeta. Sabi nga ni Peter sa 2 Peter chapter 3 verse 1 and 2, na ang mga apostol, they will use the writings of the prophets to remind us the commandments of the Lord. Kaya mahalaga ang may apostol sa ating panahon, sapagkat walang magpapaalaala nung mga nasulat ng mga propeta at ng mga utos ng Panginoon. Walang magpapatalima sa pananampalataya kung walang gift of apostleship. Kaya they will make people obey to the Lord. Bakit? Sila yung may authority to make people obey when it comes to faith. Ang kanilang katungkulan din is to recall to us the commandments of the Lord. Kaya ang early church, they are obedient to the apostles, not only to the apostles, but to those whom the apostles has sent. Sa 2 Corinthians 7:15 ay sinasabi yan, and His affection for you is all the greater when He remembers that you were all obedient, receiving Him with fear and trembling. Kaya sa Bible, ang culture ng early church, masunurin sila sa mga apostol, pati yung mga kasama ng mga apostol. Bakit po? Alam nila
na ang mga apostol ay tagapagpasunod sa pananampalataya. Until now, the Lord is calling people to obey Him. And whenever God calls people, He will always use the gospel preached by the apostles. 2 Thessalonians 2 in verse 14. Kaya pag sinabing paraan ito ng Diyos para patalimahin ang tao sa pananampalataya, paraan ito ng Diyos para ang tao tawagin sa kaligtasan, tawagin sa pagdilingkod. Kaya sabi rito, to this He called you through our gospel, so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Na ang sabi dito sa Romans 1:5-6, to call for discipleship and to belong to Jesus Christ. Kaya mahalaga po ang kaloob ng pagkaapostol. Pag wala po ito, paano ang tao tatawagin sa pananampalataya? Paano ang tao pasusundin sa pananampalataya? Paano ang tao magiging alagad? Sapagkat ang sabi rito sa verse 5, it is through Him that we have received grace, God's unmerited favor, and our apostleship to promote obedience to the faith and make disciples for His name's sake among all the nations. And this includes you, called of Jesus Christ, and invited you to belong to Him. Kaya ganyan po kahalaga ang kaloob ng pagkaapostol. Kaya nga po, sinasabi ng Bible, it's still existing today. Dahil pag wala, paano ang tao susunod sa faith? Ang pangatlong dahilan na bakit ito'y nag-i-exist pa ngayon, itong nasa 1 Corinthians 12:28. Because the gift of apostleship was given to administer the church. Ang sabi po rito, and God has placed in the church, first of all apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different tongues. Kaya ano sabi ng Bible? God has placed in the church, first of all, apostles. Ang ibig sabihin, ang mga apostol ay inilagay na tagapanguna, una sa lahat ng mga kaloob. They were placed as first in the church. Yan ang ating mababasa sa 1 Corinthians 12:28. Ang sabi po dito, and God did set certain ones in the congregation, called out ones, first apostles. Yan. Kaya pag ating titignan, sila'y inilagay na pinakauna. Ang ibig sabihin, they were appointed by God to administer the church. Kaya ang church sa Bible is apostolic church. Bakit ho? Sapagkat ang mga apostol, sabi ng Bible, they are the foundation of the church and Christ is the cornerstone. Ephesians 2 in verse 20. Kaya ang church bilang apostolic, kailangan pangunahan ng apostol sapagkat ang sabi ng Bible, they are the foundation, the apostles and the prophets. Not only the prophets, but also the apostles. Sa ating panahon, ang inilagay na pinakauna ng Diyos ay mga apostol, pangalawa lang ang mga propeta. And we praise God in the PMCC Fort Watts, the gift and office of apostleship still exists in this church. And so we can have the assurance that we are obeying God and we are serving in the true church through the foundation of the apostles. Kaya mga kaibigan, sa tanong na, is the gift of apostleship still existing today? The answer of the Bible is yes. Because the gifts and calling of God are irrevocable, because the gift of apostleship is God's instrument for obedience of faith, because the gift of apostleship was given to administer the church. And for our The Word Today quote, following Christ is following His ways, taught by the apostle in the church. Once again, this is Bishop Aldrin, your fellow learner of God's Word, saying, wherever you are right now, be blessed by the Word today. God bless us all.